Kamusta mga anime lovers? Bago magsimula ay shoutout sa ating mga awesome Lodi members Muamu Chup Chup. Isang Navy ship ang patungo sa laboratory ni Vegapunk. At lula nito ang isa sa pinakamatinding sandata ng government na si Admiral Kizaru. Pagdating niya sa lab ay nadatnan doon si Kuma. Giit ni Vegapunk na ginagamit niya itong modelo para sa gagawing sandata. Ipinaalaala ng Admiral na napapanood sila ng kinauukulan sa kamera kaya hindi magandang nakikipagnegosasyon siya sa isang pirata dahil kalaban ito ng government. Nainis ang scientist sa mga sinabi ng Admiral. Kaya humingi ito ng paumanhin dahil ito ang kanyang trabaho habang sa labas ay naghihintay ang kanyang hukbo. Tumawag si Kizaru sa Elder para mag-report. At sinabi ng Elder na magiging magandang modelo nga ang malakas na katawan ni Kuma sa mga clone soldier pero maaaring masira ang kanilang imahe dahil isa itong notorious na pirata na may halos 300 million bounty. Giit ni Vegapunk na mas mahalaga sa kanya ang maraming buhay na may iligtas kumpara sa imahe ng government. Sagot ng Elder na magiging malakas na cyborg nga ang magagawa nila sa modelo ni Kuma, ngunit nais niya ng mga kondisyon upang tulungan ang anak nitong si Bonnie. Una ay kailangan niyang sumali sa 7 Warlords of the Sea. Dahil tinalo daw ni Ace ang isang warlord kaya naghahanap sila ng kapalit nito. Pangalawa ay kailangang maging human weapon ng Navy si Kuma kaya kailangan itong magpa-modify ng katawan para maging cyborg. Dahil nag-iingat lang daw ang Elder dahil sa naging kasapi din si Kuma ng Revolutionary Army. Kaya ang pangatlong kondisyon ng Elder ay kailangan niyang abandonahin ang pagiging tao at tuluyang maging human weapon ng Navy. Nagalit si Vegapunk dahil kung gagawin niya ito ay parang pinatay niya na rin si Kuma. Giit ng Elder na wala siyang karapatang makipagtalo dahil nasa ilalim siya ng world government. At ito daw ang mga kondisyon ng Elder para pumayag siyang iligtas ang anak ng kriminal na si Kuma dahil milyon-milyon din ang gagastusin. Naging pamilyar na si Bonnie sa laboratory ni Vegapunk. Hindi matanggap ng scientist ang mga kondisyon ng Elder pero napaiyak siya dahil lahat ng ito ay handang gawin ni Kuma para gumaling lang ang anak na si Bonnie. Tinanong ng Elder kung gaano katagal ang modification ni Kuma at ang surgery ni Bonnie. Sagot ng scientist na 6 na buwan sa surgery ni Bonnie pero kailangan pa nito ng 1 taon bago makalabas, at 2 taon naman sa modification ni Kuma. Samantala si Bonnie ay kinukulit lang ang naiinis na bantay nito na si Sentomaru dahil mahilig siyang magpahabol dito. Pero nais pa ng Elder na gawing hostage si Bonnie hanggang sa tuluyang matapos ang modification ni Kuma para siguraduhin hindi ito magtatraidor sa world government pagkatapos makuha ang kanyang gusto. At kapag hindi tinapos ni Kuma ang modification ay gagawing alipin si Bonnie. Nangako si Kuma na susunod sa usapan nila basta pauwiin sa kanilang tahanan sa simbahan sa Sorbet Kingdom ang kanyang anak. Pumayag ang Elder dahil hindi naman importante ang lokasyon dahil magpapadala naman siya ng tauhan upang siguruhing namamatyagan si Bonnie. Paglabas ni Kuma sa silid ay nakita niyang tumatakbo ang anak dahil nakikipaglaro ito kay Sentomaru at hindi ito pinansin ni Kizaru na kanyang ipinagtaka. Nagpanggap siya sa anak na natuklasang meron din daw siyang sakit upang hindi ito magtaka kapag nakita siya nitong sumasailalim sa mga pagsusuri sa kanyang katawan, ngunit ang totoo ay para ito sa paghahanda na maging isa siyang cyborg kapalit ng pagpapagamot kay Bonnie. Nakiusap din si Kuma na pagpasensyahan si Bonnie at napabuntong hininga na lang si Sentomaru. Dahil sa dami ng mga ideya na pumapasok sa napakalaking utak ng scientist ng Navy ay hindi na sila magkanda o gaga dahil sa hindi niya kinakayang ilabas lahat ng mga kaalaman dahil mag-isa lang siya. Dito niya naisip na gumawa ng mga clone para mas maging productive. Isinagawa ang mga preparasyon para sa katawan ni Bonnie. Pagkalabas sa silid ay nakita niya si Sentomaru na niyaya niyang makipaglaro. Nang makita na malungkot ang bata ay pumayag na ang sumo wrestler. Nagsisimula na ang modification sa katawan ni Kuma at kahit masakit ito ay handa niyang indahin ang lahat upang mapagaling lang ang kanyang anak. Pagkatapos ay iniinda niya pa rin ang ginawang pagsusuri. Subalit kapag nakikita ang ngiti ng kanyang anak ay nawawala ang sakit. Nagrereklamo na si Sentomaru dahil palagi daw siyang pinapagod ni Bonnie. Pero hindi siya pinansin ni Kuma kaya mas nainis ito. Iginuhit ni Bonnie ang ama at excited siyang ibinigay ito kay Kuma na labis nitong na-appreciate. Kaya isinama nila ito sa pagtulog at natuwa si Vegapunk sa masayang alaala ng mag-ama. Lumipas ang mga araw at napapalagay na ang loob ni Bonnie sa mga manggagawa sa lab. Pagsapit ng gabi ay nagugutom na si Bonnie nang makaamoy ng masarap. Kaya agad siyang nagtungo at nakita niyang inihahanda ang napakasarap na malaking pizza. Sama-sama nila itong kinain na parang isang pamilya. Saka sumayaw ang mag-ama ng Sonica Dance. Sumayaw na rin si Vegapunk ngunit nakatingin ng masama si Sentomaru kaya nilapitan ni Kizaru. Dahil dito ay napilitan na rin siyang sumayaw at nagsayawan sila na parang tunay na magkakaibigan. Pagkatapos ng 6 na buwan ay magaling na rin si Bonnie ngunit 1 taon pa ang kailangan bago ito pwedeng tamaan ng natural na liwanag. At nais din ni Bonnie na dumalaw kay Vegapunk pagkalipas ng 1 taon.
Naglakbay na papauwi ang mag-ama habang iniingatan si Bonnie sa isang drum at baka sa kanilang mga ngiti ang kasiyahan. At sinalubong sila ng matatanda pagbalik sa simbahan sa Sorbet Kingdom. Natuwa ang matatanda nang marinig ang magandang balita na malapit ng tuluyang gumaling si Bonnie. Saka ipinagkatiwala na ito ni Kuma sa kanila dahil bawal siyang manatili doon dahil isa siyang pirata. Pero nangako siyang magbabalik at palaging susulat sa anak, at pinangarap na sana balang araw ay magkasama silang makapaglakbay sa karagatan. Subalit alam ni Kuma na hindi na ito mangyayari dahil sa kondisyon ng elder. Saka dumating ang mga agent ng Cypherpol upang siguruhing masusunod ni Kuma ang kondisyon na tinanggap nito pero mapapansing ayaw sa kanila ni Bonnie. Sa labas ay gumawa na rin sila ng guardhouse para siguruhing hindi makakatakas ang bata. Nagbanta rin si Alpha na madali lang patayin si Bonnie kung hindi susunod si Kuma sa kasunduan. Kaya nagtungo si Kuma sa anak at nagpaalam dahil alam niyang ito na ang huling pagkakataon na makikita pa ang anak. Masayang nagpaalam si Bonnie dahil hindi niya alam ang tunay na nangyayari, subalit napakasakit kay Kuma na hindi na makita ang paglaki ng anak dahil kailangan niyang sundin ang kasunduan sa elder. Naging masunurin si Kuma sa world government at nabalitaan ito ni Doflamingo. Pinakita din ito ni Robin sa dati niyang boss na si Crocodile. Nakita din ito ni Mihawk pati na rin ni Alvida na noon ay alipin pa si Kobe. Namangha si Ace dahil napalitan na ang posisyon ng tinalo niyang warlord na si Hanafuda habang magkakaharap sila Jinbei, Whitebeard, Itch, at Marco. Wala daw pa kayang Snake Princess na si Hancock kaya nagagalit ang lola nito. Napapaisip si Gecko kung anong klaseng kapangyarihan meron si Kuma. At di makapaniwala sila Dragon at Sabo na kasapi na ngayon ng government ang kaibigan nilang si Kuma. Samantala patuloy ang pagpuksa ni Kuma sa mga pirata ayon na rin sa kanyang sinumpaang trabaho sa government. Ngunit patuloy ito sa pagbibigay ng sulat kay Bonnie para siguruhing malaman nitong palagi siyang laman ng kanyang isip. Sa panahong ito ay isang batang paslit pa lang si Luffy nang magkaroon ng panibagong misyon si Kuma sa East Blue mula sa government. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup chup.